siya para mo. Nakagising ng ako yung audio Bible, saka yung Yes. yung harp, Okay. Ayan, minsan. yung Tapos, kay JB. Kahit ano, basta makatulong sa tayo manalangin. mga senses. Let's pray. Aming Aba, Ihawa, salamat po sa araw na ito, sa araw ng Sabat. Kami ay sinamahan mo sa pag-celebrate ng New Moon. Salamat po sa patuloy mo paggabay, pag-iingat mo po sa amin. Maging sa oras na ito, ang aming gagawing pag-aaral ng iyong mga salita, pagtuturo mo sa amin, pamaunawaan ito, ay dalangin po namin na samahan mo po kami, tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong mga salita at gabayan mo po ang magsasalita sa oras na ito, ang iyong vessels, at kayo po ang maging mouthpiece po niya. Ang bibig po niya, ang mouthpiece po niya sa oras na ito. At salamat po sa biyaya mong kalakasan, kalusugan sa amin. At salamat sa lahat ng mga bagay na ginagawang mabuti sa buhay po namin. Salamat po na magiging matagumpay ang aming pag-aaral na ito sapagkat sinasamahan mo po kami at patuloy mo kami tinuturuan. Salamat po na kayo po ang mabuting Ama sa aming buhay. Sa iyo lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa iyong pangalan. Abaya Hawa. Hashem Yahshua. Amen. Hallelujah. All praise to the Most High. Shalom po. Shalom sa bawat isa. Sa lahat ng mga Israelites scattered over all nation, ay binabati po namin kayo ng Happy New Moon. Yan. Happy New Moon po. At ako po, papakilala ko po ang aking sarili. Ako po si Daniela Arap. Yan. At ang aking pong kasama. Ako po si Araya Inawa, yung bagong Hebreo name namin ni Bro Daniela Daniela. Arap. Ibig sabihin ng Araya Inawa, Lion of Humility. Yan. Yan yung bagong Hebreo name namin. Yan. Araya Inawa. Araya Inaw. Ayan po. At Sa'yo, sa akin po, ang ibig sabihin po nung Daniela Arap is patient judge of God. So yan po ang ibig sabihin ng Daniela Arap. So kinuha po namin yan sa Paleo Hebrew, yung ibig sabihin po niyan. Hindi lang po kami gumagawa ng sarili namin, kumbaga pangalan, kumbaga binabase po natin yan doon sa pinaka Hebrew word. Yun nga po. Ayan. Kan. Shalom po sa ating lahat. Shalom, shalom. Ang happy Sabat po at saka Happy New Moon nagkasabay. Ang Sabat, Holy Day. Holy seventh day of the week. Ang Sabat ngayon. At sumabay siya sa araw ng New Moon. Kaya sa mga Israelitang nagkalat sa buong sulok ng daigdig, happy Sabat po sa inyo at Happy New Moon. Happy Sabat, Happy New Moon. Ang topic po natin ngayon ay repentance. Ayun po yung nakalagay diyan sa title natin. Repentance, Sabat class natin. Topic ay repentance o sa Tagalog, pagsisisi. Ayan. Alamin natin sa internet kung ano yung ibig sabihin ng repentance. O pagsisisi sa Tagalog.
Basahin mo hanggang diyan. Ito po. Hanggang dito sa baba. In biblical sense, hindi lang ito sorry o pagsisisi sa pakiramdam. Kasama rito ang pagkilala sa kasalanan, inaamin na mali ang ginawa. Yan. Pagsisisi, tunay na pagkamuhi o pagdadalamhati sa kasalanan o paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Pagtalikod sa kasalanan, hindi na nagpapatuloy sa maling gawain. Yan. Pagbabalik loob sa Diyos, pagsunod at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang simple definition po nito ay ng repentance, turning away from sin and turning back to God. Pagsisisi sa Tagalog, pagtalikod sa kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos. Ayan po ang simple definition. Huwag na natin patagalin. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagbabalik loob sa Diyos. Pagtalikod sa kasalanan, kaya ang pinakamalaking question mark, ano ba yung kasalanan? Yan yung pinakamalaking question mark. Tatalakayin natin yan. Basahin mo yung 1 King chapter 8, 46 hanggang 51. Mga Hari, chapter 8, 46, verse 51. Yahawa, ang lahat po ay nagkasala. Kung ang bayang ito'y magkasala sa inyo at dahil sa galit nyo'y pinabayaan nyo silang mabihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit man. 47. Kung sa lupaing pinagdalhan sa kanila, makikilala nila ang kanilang kamalian at tatanggapin nilang sila ngay naging masama at nagkasala sa iyo. Yung verse 46 at saka 47, yung pangako ng ating Diyos sa ating covenant sa ating mga ninunong Israelita, isa sa mga covenant niya, yung kapag nagkasala tayo, ipapatapon tayo sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nakalagay yan sa Torah, sa Deuteronomy chapter 28. Kapag lumabag tayo, iko-curses tayo. Bibigyan tayo ng sumpa. Katulad niyan, yung mga lahi nating Israelita, yung mga ninuno nating Israelita, pinabiyag sila ng Diyos sa mga kaaway, sa mga hindi Israelita, sa mga ibang lahi. Pero kapag sandaling magsisi tayo, at saka yung mga anak niya, tayo na yon, yung mga kapwa-apuhan. Magsisi tayo, malaman natin na nilabag ng mga ninuno natin at hanggang ngayon lumalabag tayo sa pinag-uutos niya. At magsisi tayo at magbalik loob tayo sa Kanya. Ano ang gagawin ng ating Diyos? Verse 48. Sa sandaling sila'y magsisi at magbalik loob sa inyo, at mula dooy humarap sila sa lupaing kaloob sa kanilang mga ninuno, sa lungsod na ito na inyong pinili, sa templong ito na pinatayo ko sa inyong pangalan. Pakinggan niyo sila mula sa tahanan niyo sa langit at ipaglaban po niyo sila. Patawarin niyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Lobin niyong kahabagan sila ng mga kaaway at nabumihag sa kanila. Sapagkat ito ang bayang inyong pinili at inilabas mula sa Ehipto, ang lupaing tulad sa nagliliyab na hurno. Di ba? Pagkatapos tayong magsisi at magbalik loob, may pangako pa sa atin ang ating Abayahawa. Ibabalik niya tayo sa lupang pangako. Yun yung lungsod ng Jerusalem. Igagather niya tayo sa iba't ibang sulok ng daigdig para makabalik sa lungsod ng Jerusalem.
At kalaunan, doon niya ibababa yung kingdom of heaven ng ating Diyos, di ba? Kan. Kaya ano yung napakahalagang dapat nating gawin? Magbalik loob tayo at magsisi. Pagsisihan natin lahat ng ating mga kasalanan. Kan. Tanggapin natin na nagkasala ang ating mga ninunong, mga Israelita. At magsisi tayo. Kaya napakahalaga na malaman natin ano ba yung kasalanan na dapat nating pagsisisihan. Diba? Yan yung pinaka malaking question mark. Katulad yan yung yung sa Kronika, yung Chronicles na sinabi ng Diyos, pagpapalain niya yung sasagana ang ating lupain. Kan. Basahin mo nga yun, Nak. Same lang yan siya eh. Sa KJV. Kapag magsisi tayo, Okay. Mga Kronika 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. yan yung sigat na verse na lagi natin naririnig sa mga ibang relihiyon, sa mga internet na nababasa natin, di ba? Pagpapalain ng ating lupain. Kung tayo ay magpapakumbaba, manalangin, talikuran ng ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng ating Diyos at pasasaganahin niya. Ihil ang ating lupain. Pagagalingin niya ang ating lupain. Yun yung prinsip nung yung ibabalik niya tayo sa lungsod ng Jerusalem. Yun yung prinsip na. Kaya ang napakalaking question mark sa atin ngayon, sa mga nagsisisi ngayon, yung ano ba ang meaning ng kasalanan? Kaya basahin natin kung ano ang meaning ng kasalanan para malaman natin kung ano yung dapat nating pagsisisihan, di ba? Ihingi ng repentance. Basahin mo 1 John 3 and 4. 1 John 3 and 4, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglubag sa kautusan ng Diyos. Ayan, di ba? Ang kasalanan daw, ayon sa Biblia, sa biblical reference, ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kasi nga, ano ba yung kautusan ng Diyos? Marami kasing iba't ibang klase ng kautusan. Katulad ng meron din tayong sa Pilipinas, yung mga tao may kanya-kanya ding mga kautusan. May kautusan sa Pilipinas, may kautusan sa United States, tapos sa loob ng Pilipinas, meron ding mga iba't ibang klaseng kautusan. Katulad nung kautusan sa batas trapiko, 'di ba? Kapag ka nag-beating the red light ka, kasalanan 'yun kapag ka nag-beating the red light ka. May kaparusahan ka. Ganon din sa scripture, ganon din sa Biblia. Ang batas ng Diyos, kapag ka nilabag mo 'yun, magkakasala ka. Yun nga yung sinasabi na sa 1 John 3 and 4 na sa bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Kaya ngayon, ang focus natin, yung kautusan ng Diyos. Huwag tayo mag-focus sa ibang kautusan. Mag-focus tayo ngayon sa kautusan ng Diyos. Ano ba yung mga kautusan ng Diyos, di ba? Yun yung dapat nating malaman. Kasi, para malaman natin yung mga kasalanan natin. Kasi nga, kapag kanilabag natin yung kautusan ng Diyos, yun yung kasalanan. Di ba? Kaya kapag nalaman na natin yung kasalanan natin, alam na natin kung ano yung ihihingi natin ng kapatawaran sa ating Abayahawa, sa pangalan ng ating Misaya Yahweh Shai. O si Jesucristo, di ba? Sinasabi ng iba, Jesucristo. Yun. Kaya ang nalaman natin na
yung kasalanan daw ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Yan, di ba? Ano ba yung kautusan ng Diyos? Basahin mo. Ano ba yung kautusan ng Diyos? Deuteronomy chapter 4 verse 1 and 2. Deuteronomy chapter 4 verse 1 and 2. Ngayon, O Israel, pakinggan niyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyong upang mabuhay kayo ng matagal at mapasa inyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag niyong itong daragdagan ni babawasan. Sundin niyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo at mula kay Yahweh. Kan, di ba? Yung kautusan ng Diyos, yun yung ibinigay ng Diyos kay Moises, di ba? Yun yung laws, statutes and commandments ng ating Aba Yahweh. Tinatawag din niyang Torah. Yung Torah, yan yung first 5 books of the Bible. Makikita yan sa Bible, sa Biblia. Kapag babasahin mo yung pinakaunang books, Genesis, pangalawa, Exodus, pangatlo, Leviticus, pang-apat, Numbers, pang-lima, Deuteronomy. Yan yung tinatawag nilang Torah, first 5 books of the Bible. Diyan nakapaloob lahat ng mga kautusan ng ating Diyos na ibinigay kay Moises at itinuro naman ni Moises sa mga ninuno nating Israelita. Yan yung sinasabi sa 1 John 3 and 4 na kautusan ng Diyos. Kapag nilabag mo yung kautusan ng Diyos, yan ay kasalanan. Yung meaning ng kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Which is yun yung first 5 books of the Bible. Di ba? Yan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Basahin mo Acts 3 and 19. Acts 3 verse 19. Mga Gawa 3:19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Di ba? Yun napakasimple lang naman ang pinapagawa sa atin ng ating Diyos kapag nalabag natin yung kautusan niya Magsisi tayo at ihingi natin ng kapatawaran lahat ng ating mga kasalanan at pangalawa, magbalik loob tayo. Di ba? Ano ba sa English yung magbalik loob? Repentance. Yung parang ganun side. Or return. Di ba? Magbalik loob tayo. Converting your soul. Metanoia. Yan, di ba? Bakit ba tinuturo sa atin ng Diyos yung kautusan niya? Ano ba mayroon sa kautusan niya? Bakit niya itinuturo ng ating Diyos? Bakit ibinigay sa ating mga Israelita ang kautusan ng ating Diyos? Bakit niya ipinapaturo sa atin? Kasi may dahilan yan kung bakit niya ipinapaturo sa atin Basahin mo Psalm 19:7. Psalms 19:7. The law of the Most High is perfect, converting the soul. The testimony of the Most High is sure, making wise the simple. Ayan, di ba? Kaya pinapaturo sa atin, pinapasunod sa atin ng ating Misaya, yung kautusan ng ating Diyos, ay dahil perfecto yan. The law of the Most High is perfect. Gagawin tayong perfecto niyan, yung ating puso, ang ating pagkatao, gagawin niyang perfecto. Converting our soul. Magbabago ang ating kaluluwa. Magiging malinis tayo, magiging perfecto tayo. Kaya itinuturo sa atin yan, pinapagawa sa atin yung batas na yan, ng batas ng ating Aba Yahweh. Hindi lang sinabi lang ng Aba Yahweh na sumunod ka dyan, sundin mo yan. May dahilan yan. Ang dahilan yan para maging perfecto tayo. Sa Tagalog, ganap. Para maging ganap tayo. Mako-convert yung soul natin, magiging malinis ang ating kaluluwa. Di ba? Tagalog yan Sige, okay na yan.
meron din some, 'di ba, panahon niya ng Old Testament sinulat ni Solomon na hanggang ngayon ba sa mga New Testament, sa mga prophet ay mga ano ba tawag diyan? Mga apostol, ganun pa rin ba ang ibig sabihin ng batas ng ating Diyos? Perpekto pa rin ba para sa mga apostol yung batas ng ating Diyos? Basahin natin si Apostol Paul, Romans chapter 7 verse 12. Romans chapter 7 verse 12. Kaya nga, banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. English. Sige, okay na yan. Ako. Yan, sabi ni Apostol Paul sa Romans chapter 7 verse 12, kaya nga banal, holy ang kautusan at ang bawat utos ay banal, holy, di ba? Napaka ano niyan, yung banal kanina perfect ang kautusan, ngayon banal ang kautusan. Kaya kapag sinusunod natin yung kautusan, magiging banal din tayo, hindi lang tayo magiging perfect. Magiging banal din tayo, magiging holy rin tayo. Matuwid at mabuti, maganda sa atin, di ba? Isa pa, may prinsip pa yan. Kung ano ang kagandahan kung susunod tayo sa kautusan ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 48, King James Version. Matthew chapter 5 verse 48. Be you therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. No, kan, di ba? Sabi sa atin ng ating Messiah Yahawashi, or Jesus Christ, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Kaya nga pinapasunod sa atin yung kautusan para maging perpekto tayo, kasi yun yung magiging dahilan para maging perpekto tayo eh. Kapag sumunod tayo sa kautusan, di ba? Sinasabi sa Psalm 17 ba yun? Psalm 17 na yung kautusan daw ay perpekto. Kaya kapag sinunod natin yung kautusan, magiging perpekto rin tayo, di ba? Katulad ng ating amang nasa langit. Hindi yung ibang tao ang nagsabi niyan. Ang mismong Messiah Yahawashi ang nagsabi niyan, or Jesus Christ, di ba? Sino-sino ba yung mga tao noon na naging perpekto? Basta si Job, kilala niyo ba si Job? Basahin mo Job 1:1. Job chapter 1 verse 1. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God, and issued evil. Wait lang naka. Ilabas lang natin yung banner. Nakalimutan ko yung banner. Ayan. Job chapter 1 verse 1. Ayan, si Job, perfect din daw siya. Sa paningin ng ating Diyos, hindi siya nagkasala. Sumusunod siya sa ating Diyos. Kaya madali kaya nating gawin din yan eh. Tayo ngayon sa panahon ngayon, sinasabi nila, hindi ka magkakasala, hindi mo mapeperfecto yung kautusan. Pero meron kaming ikukwento sa inyo, kayang-kaya nating perfectohin yan. Sige, tuloy lang natin. Ito, tuloy natin si Job, di ba? Na perfect niya yung kautusan. Magkwento tayo, ikwento natin yung nangyari kay King David. Kilala niyo ba si King David? Siya yung sikat na pumatay kay Goliath, di ba? David versus Goliath, yung giant si Goliath. Ayan yung kilalang kwento yung sikat na kwento eh. Pinatay ni King David, maliit lang si King David. Tapos si Goliath malaki, pinatay niya, di ba?
Pero meron pang may kwento pa na si King David daw, si King David ay kinalugdan ng Diyos dahil siya ay perpekto. Di ba? Siya yung sumunod kay King Saul, pumangalawa kay King Saul na naging hari ng Israel. Unang naging hari ng Israel si King Saul, tapos nung namatay si King Saul, pumangalawa si King David, pumalit si King David. Tapos after nang mamatay ni King David, namatay pinalitan siya ng kanyang anak na si King Solomon nung namatay siya. Sila yung magkakasunod na naging hari. Pero yung anak niyang si King Solomon, hindi kinalugdan ng Diyos. Bakit? Pero si King David, kinalugdan ng Diyos. Perpekto si King David sa paningin ng Diyos. Pero si King Solomon, hindi. Ano ba yung nagawang kasalanan ni King Solomon at naging perpekto naman si King David? Basahin natin yung kwento. Basahin mo, ha? 1 King 11:4. 1 King 11:4. For it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Most High, his Elohim, as was the heart of David his father. Ayan nga, 'di ba? May nabasa na naman tayo na perfect. Pero ngayon, ang sabi ng Diyos, ang heart daw ni Solomon was not perfect sa paningin ng Diyos. Na hindi katulad sa puso ni David na perfecto sa paningin ng Diyos. Bakit? Ano bang nangyari? Kasi nga, si King Solomon ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Kasi nagkaroon siya ng mga asawang taga-ibang bansa. Kasi ang mga taga-ibang bansa ay wala silang God. Ang God nila ay sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nung nagkaroon ng asawa na si King Solomon ng mga ibang lahi, nahikayat siya na sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga asawa niya. Kaya galit na galit sa kanya ng ating Aba, ang ating Diyos. Hindi daw niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama na naging perpekto sa paningin ng Diyos. Sige, tuloy natin yung kwento up. Bakit naging perpekto pa rin si David kahit sa paningin ng Diyos, kahit may dalawang kasalanan siyang ginawa na napakabigat? Basahin natin ang kwento. 2 Samuel 11:2 and 5. 2 Samuel 11:2-5. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubunga ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Pinagtanong niya kung sino yun. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Batseba at noy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Ayun, yun yung nangyari. Yun yung yun yung unang kasalanan ni David. Kasi nga nung isang araw may nakita siyang babaeng maganda, ipinagtanong niya yung babae at nalaman niya Batseba yung pangalan ng babae na asawa nung nagngangalang Urias. Si Urias, yun yung isa sa mga sundalo ni David
na nakikipaglaban. Sa panahon na kasi yan, sa panahon na yan, nakikipaggera ang Israel sa mga sa ibang lahi. Kaya yung mga lalaki, nagiging sundalo sila, nakadestino sila kung saan yung gera. Kaya yung asawa ni Bathsheba, yung nagustuhan ni King David, ay malayo, nasa labanan. Kaya si Bathsheba ay nag-iisa lang doon. Tapos, pinapunta niya si Bathsheba, tapos sinipingan niya. Nung sinipingan niya, nabuntis si Bathsheba, tapos ipinaalam niya kay David na nabuntis siya ni David. Yun. Ang nangyari niyan, pangangalo niya yan, adultery. Kasi si Bathsheba may asawa na di ba? Bawal ka ng yung babae, bawal nang makipagrelasyon sa ibang lalaki kapag may asawa na. Ganon din si David. Bawal siyang pumatol sa mga babaeng may asawa na. Pangangalo niya yon. Pareho sila nagkasala. Tuloy natin yung kwento 2 Samuel 11, 14, 17. 2 Samuel chapter 11 verse 14 to 17. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Habang pinapaligiran ni Joab ang lungsod, inilagay niya si Urias sa gawing malalakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Pagkamatay ni Urias, naging asawa na ni David si Bathsheba. Okay, di ba? Ang pangalawang kasalanan ni David, nung sinabi ni Bathsheba na buntis siya, nakaisip ng masama na naman si David. Inano niya, bagaan ba tawag doon? Yung pinasubo niya si Urias, yung asawa ni Bathsheba, sa labanan para mamatay. Inilagay niya sa harapan ng labanan para madaling mamatay. Yun yung pangalawang kasalanan ni David. Di ba? Tuloy natin. 2 Samuel 11, 26, 27. Nung ginawa ni David yung dalawang kasalanan yon, nalugod ba yung Diyos? Nagandahan ba siya sa ginawa ni David? Hindi po. Nagalit yung Diyos. Basahin mo. 11, 26, 27. 2 Samuel chapter 11 verse 26 to 27. Nang mabalitaan ni Bathsheba na napatay si Urias, siya ay nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak sila ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh. Ayun, di ba? Nung nabalitaan ni Bathsheba na namatay yung asawa niyang si Urias, pinapatay ni David, inilagay sa harapan ng gera para mamatay. Nagluksa si Bathsheba, tapos ipinatawag siya ni David. At naging mag-asawa na sila. Kasi nga, di ba, kapag tsaka ka lang ulit makakapag-asawa kapag namatay ang iyong asawa. Naging balo ka, di ba? Yun, hindi na kayo magkakasala. Ayun ang ginawa ni David. Pero, yung ating abayahawa, hindi nalugod kay David. Nagalit kay David. Kasi, dalawa ang kasalanan ginawa ni David. Sige, basahin mo. 2 Samuel 12:9. 2 Samuel 12:9. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Pinapatay mo ang Hiteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Ayun ang dalawang kasalanan ni David. Pinapatay niya si Urias, yung asawa ni Bathsheba, yung nagustuhan niya, at nakipagtalik siya, adultery, habang nabubuhay pa ang asawa ni Urias, ni Bathsheba, di ba?
Dalawa ang kasalanan niya. Pero basahin natin yung ano na yon, nasa Torah yun, yung dalawang kasalanan na yon. Tawag doon, adultery at saka pagpatay. Basahin mo, Exodus 20, 13, 14. Exodus chapter 20 verse 13 to 14. Huwag kang papatay, huwag kang mangungalunya, huwag Okay, tama pala. Dalawa yan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Guilty si King David yan. Ang kaparusahan niyan sa Torah ay stone to death. Di ba? Pero anong ginawa ni King David? Humingi siya ng kapatawaran sa ating Diyos. Basahin mo, 2 Samuel 12:13. 2 Samuel chapter 12 verse 13. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ayan, humingi siya ng kapatawaran sa Diyos, sa ating Aba Yahweh. Sinabi ng ating Aba Yahweh, hindi ka mamamatay. Pinapatawad na siya. Pero yung kasalanan niya, merong kaparusahan, katumbas na kaparusahan. Yung anak nila ni Bathsheba na nung nabuntis siya, nung nangalunya sila, sa panahong buhay pa yung asawa ni Bathsheba na si Urias, namatay yun. Yun yung yung kaparusahan ni King David. Hindi nga siya pinatay, pero ang namatay naman yung anak nila ni Bathsheba. Di ba? Basahin natin yung magandang yung paghingi ng kapatawaran, magandang kanta na paghingi ng kapatawaran ni King David sa ating Aba Yahweh. Basahin natin to, awit, Psalm 51 verse 1 hanggang 7. Psalms 51 verse 1 to 7. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan. Noon pa, sa Old Testament, may kagandahang loob na. Grace, di ba? Kan. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karamihan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin. Sala ko'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Kan, yan yung napakagandang awit ng pagsisisi ni King Solomon sa ating the Most High, sa ating Aba. Kaya yung dalawang kasalanan niya nilinis na ng ating Aba Yahweh. Naging perfecto siya ulit. 'Di ba yung sa taas, yung sa sinabi natin, mas pinili ng ating Aba Yahweh si King David kaysa sa anak niyang si King Solomon. Kasi si King Solomon nung sumamba sa Diyos-Diyosan, hanggang ngayon mamamatay na lang si King Solomon, sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Kaya hindi siya kinalugdan ng Diyos. Pero si King David, kinalugdan pa rin ng Diyos kahit nagkaroon siya ng kasalanan, dalawang kasalanan na kamatayan ng kabayaran. Pero nung ihingi niya ng kapatawaran sa Diyos, ginawa niya pa itong awit ng pagsisisi
kinalugdan siya ng Diyos. Sinabi dito, hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Ibig sabihin ng puputi, magiging perfecto ulit siya. Di ba? Ganun dapat nating gawin. Ihingi natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaso lang, kapag sinasabi natin na hindi tayo nagkasala, na naririnig na natin, nababasa na natin, kasalanan yan. Pero hindi natin inihingi ng kapatawaran para tayong si King Solomon na namatay sa hindi siya humingi ng kapatawaran sa ating abayahawa. Kaya hindi siya kinalugdan ng Diyos. Pero si King David, humingi siya ng kapatawaran. Kaya naging perfecto siya ulit. Pumuti ulit yung kanyang yung kanyang budhi, di ba? Yun yung napakagandang kwento ni King David. Di ba? Huwag na natin tong masyado na tayo mahaba. Tanggalin na natin to. Ito. Sukatin natin yung kaunawaan. Sukatin natin yung kaunawaan or common sense ng mga reliyon, mga Christianity, yung mga iba't ibang reliyon sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Sukatin natin ang kaunawaan nila, ang common sense nila, yung mga reliyon na yan sa buong mundo. Kung ang kautusan ay inalis na, bakit sinasabi ni Apostol Paul na huwag kang magkasala? Sukatin natin yung common sense. Sukatin natin yung kaunawaan ng mga reliyon sa buong mundo. Lahat ng reliyon. Kung ang kautusan ba ay inalis na, bakit sinasabi ni Apostol Paul na huwag kang magkasala? Basahin mo ako. Ephesians 4:26. Ephesians chapter 4 verse 26. Kung magagalit man kayo, iwasin nyo ang kayo'y magkasala. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ayan, di ba? Kung magagalit man kayo, kunyari nagalit tayo sa anumang bagay, iwasan natin yung magkasala. Kaya huwag niyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ang example niya, kunyari may nakaaway kayo, tapos galit na galit kayo, huwag niyong hayaang magalit hanggang kinabukasan, kasi kapag kinabukasan galit pa rin kayo, baka magdala na kayo ng barilin niyo yung kaaway niyo, di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Magkakasala ka kapag ka sa sobrang galit mo. Pag binaril mo, napatay mo, yun yung kasalanan. Di ba? Ano ang sabi ni 1 John 3 and 4? Yung kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Di ba? Kaya kung sinasabi ni Apostol Paul na may kasalanan pa rin, nananatili pa rin ang kautusan. Yan yung hindi maunawaan. Yan yung hindi maunawaan at hindi maarok ng mga ibang reliyon sa buong mundo. Nananatili pa rin yung kautusan ng ating Diyos. Kasi nga, mismong si Apostol Paul, yung apostol ng mga Christianity, sinasabi niya na nananatili pa rin yung kasalanan. Di ba? Sinasabi palagi ni Apostol Paul, iwasan ng mga kasalanan. Hindi lang sa Ephesians, pati sa Corinthians. Basahin mo 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Yan, di ba? Hindi lang sa Ephesians,
Pati sa Corinthians, sinasabi niya na talikuran yung mga kasalanan, di ba? Ulitin natin. Ulitin natin yan hanggang sa maliwanagan sila. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kan. Kaya nananatili pa rin yung kautusan ng ating Diyos. Kan. Di ba? Ang gawaing hindi matuwid or unrighteousness sa English ay kasalanan din ba? Kan. Ayan kasi yung laging binabanggit ng mga apostol. Yung mga gawaing hindi matuwid, talikuran na ninyo yung mga gawaing hindi matuwid. Yung mga pagiging unrighteous nyo, talikuran niya ninyo, sinasabi ni Apostol Paul at saka ng mga apostol. 'Di ba? Yan yung mga bukang bibig nila nung nagtuturo sila. Lumayo kayo sa mga gawaing hindi matuwid. Kasalanan ba yan? Yung mga gawaing hindi matuwid. Basahin mo 1 John 5:17. 1 John chapter 5 verse 17, ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Ayan, 'di ba? Kahit yung mga gawaing hindi matuwid, kasalanan din 'yan. Nasa Torah ba 'yan? Yung mga gawaing hindi matuwid? Oo, nasa Torah 'yan. Iisa-isahin natin 'yan. Basahin mo isa-isahin natin yung mga gawaing hindi matuwid. Nasa Torah yan, nasa Old Testament na yan. Hindi yan bagong utos ni Hamashiach Yahawashai o ni Jesucristo. Yan yung utos na ng ating Aba noon pa. Basahin mo 1 Corinthians 6:9-10. 1 Corinthians 6:9-10, Hindi ba niyo alam na ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang iyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, nakikipagtalit sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o mandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan, di ba? Ang dami niyang binanggit ni Apostol Paul. Isa-isahin natin yan kung kasalanan ba yung mga yan? At nasa Torah ba yan? Nasa kautusan ba yan ng Diyos? Pakikiapid, fornicator. Levitico 18:6-18. Levitico chapter 18 verse 18, 6-18, huwag kayong makikipagtalit sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag kayong makikipagtalit sa inyong ina. Iyan ay kahihiyan sa inyong ama. Hindi nyo dapat halayin ang inyong ina. Huwag kayong makipagtalit sa ibang asawa ng inyong ama. Huwag kayong makipagtalit sa ibang asawa ng inyong ama. Nilalagay niyo sa kahihiyan ang inyong sariling ama. Huwag kayong makipagtalit sa inyong kapatid na babae, maging siya'y anak ng inyong ama o ng inyong ina. Ipinanganak man siya sa inyong lupain. Okay na yan, Hak. Lahat yan, huwag kayong, yung pagkikiapid, lahat yan, huwag kayong makipag-relasyon sa inyong mga malalapit na kamag-anak. Ang dami niyan. Hanggang, ano yan 17. Hanggang 18 yan napakadami niyan. Basta ang pinaka-summary niyan, yung pakikiapid, huwag kang makipagrelasyon sa malalapit mong kamag-anak. Yan, di ba? Fornicator sa English yan. Pangalawang binanggit ni Apostol Paul, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nasa Torah ba yan? Idolatry. Nasa Exodus 23:5 yan. Torah yan. Basa. Huwag, Exodus chapter 20 verse 3-5, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukurani sa sambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibubuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlaki. Di ba?
Ang wag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, idolatry, nasa Torah yan. Hindi yung bagong utos. Yan ang mga binabanggit ng ating mga apostol at ni Apostol Paul. Pangangalunya, adultery. Basahin mo ba? Nasa Torah din yan, Exodus 20:14. Chapter 20, verse 14, huwag ka mangalunya. Di ba? Huwag kang makikipagtalik sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae. Levitico, LGBTQ. Levitico 18:22. Levitico 18:22, huwag kayong makipagtalik sa kapwa nyo lalaki, iyan ay karumal-dumal. Pagnanakaw, tip. Di ba? Basahin mo Exodus 20:15. Exodus chapter 20, verse 15, huwag ka magnanakaw. Sakim. Covetus. Covetus. Exodus 20:17. Huwag mo pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka o asno, o anumang pag-aari niya. Naglalasing, drunkards. Bagong utos ba yan? Hindi po. Nasa Torah din po yan. Deuteronomy 21:20. Deuteronomio chapter 21, verse 20, ang sasabihin nila, matigas ang ulo at swail ang anak namin ito at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo at nilulusay ang aming kayamanan. Di ba? Nasa Torah din yan. Nanlalait. Revealers. Chismoso. Nasa Torah din yan. Hindi yan bagong utos. Levitico 19:16. Huwag kayong magkakalat ng anumang makakasira ng puri ng iyong kapwa, ni sasaksi laban sa iyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Di ba? Yung nagkakalat ka ng chismis eh. Nakakasira ng puri ng iyong kapwa, di ba? Mandaraya, extortioners. Levitico 19:13, hindi po yan bagong utos. Leviticus chapter 19, verse 13, huwag niyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag niyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong manggagawa. Ayan, di ba? Kaya kung ano yung mga sinabi ni Apostol Paul sa Corinthians, ganon din ang sinabi niya sa sa mga ibang letters niya. Sa Romans chapter 1:29, ganon din. Basahin mo Romans chapter 1, verse 29, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging may hilig sa chismis. Ayan, di ba? Nasa Torah lahat yan. Yan yung mga binanggit natin kanina. Kaya hindi natin pwedeng sabihin bagong utos sa atin ng ating Misaya, Hamasyak, Yahweh siya yan. Na tinatawag nilang Jesucristo. Yan yung nakapaloob na sa Torah. Walang ibang binanggit ang ating Misaya kundi ang Torah lang, yung kautusan ng ating Diyos. At ang mga prophecy ng mga propeta. Wala siyang ibang binanggit na bagong utos. At pati ang mga apostol. At pati si Apostol Paul, yung apostol ng mga Christian. Nagko-quote sila sa Torah, sa kautusan ng Diyos, sa mga propeta. Hindi sila gumagawa hindi sila nag-iimbento ng bagong utos. Yung utos na yan, matagal na. Ano ba dapat nating gawin sa mga unrighteous na gawain, yung mga binabanggit ni Apostol Paul? Ano dapat nating gawin? Yung mga unrighteous na yan. Sige. Matthew chapter 3, verse 8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagsisisi na. Di ba? Napakasimple lang. Pag nalaman na natin na kasalanan ng mga yan, hindi lang yan eh. Napakadami pa tayong kautusan eh. Katulad ng mga dietary law. Leviticus chapter 11. Andiyan lahat ng mga pinagbabawal na
mga hayop na bawal kainin, Kan. 'di ba? Yung mga pananamit sa babae, dapat maayos yung pananamit ng babae. Kan. 'Di ba? Pananamit ng lalaki, fringes. Ayan fringes. 'Di ba? Kailangan mayroon ding utos ang ating Misaya, ang ating Diyos sa pagsuot ng mga damit, Kan. 'di ba? At saka yung wag kang magsusuot, yung mga lalaki, wag magsuot ng mga pambabae, yung mga babae wag magsuot ng mga panlalaki, 'di ba? Marami pang mga utos na hindi nabanggit. Kan. Kaya napakahalaga na alamin natin yung mga kautusan. Kasi nga kapag nalabag natin 'yan, kasalanan 'yan. Kaya sa sinasabi sa Mateo 3:6, 3 and 8, napakasimple lang ang dapat nating gawin. Patunayan natin na talaga tayo'y nagsisisi na. Kan. 'Di ba? Kasi yung iba, puro salita lang eh. 'Di ba? Basahin mo yung mga puro salita lang, yung ibang tao puro salita lang. 1 Samuel chapter 2 verse 3, walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ayan, may mga taong hambog, mayabang, parang ang sinasabi dito ang sinasabi dito sa 1 Samuel, ang ating Diyos lang yung pwedeng magyabang, maghambog. Ang mga tao hindi pwede. Yung mga tao hindi sila pwedeng magsabi na na magyabang sila, di ba? Kasi nga may mga tao talaga na mayabang. Basahin natin yung Mark chapter 7 verse 21 hanggang 22. Ito paratang din ito ng ating Misaya Yahweh sa mga Pariseo, mga Hudyong Pariseo na nagtuturo ng kautusan pero hindi naman isinasabuhay. Kasi kapag alam mo naman yung kautusan, maalam ka sa kautusan, hindi mo lang pwedeng alam mo yung kautusan. Dapat sinusunod mo. Hindi lang ito paratang ng ating Misaya sa mga Hudyong Pariseo. Kahit sa panahon ngayon, maraming nakakaalam ng kautusan, pero hindi naman nila sinusunod. Mark 7:21-22. Mark 7:21 verse 22, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, pagmamayabang, at kahangalan. Kaya hindi kahangalan. Yan, di ba? Yun sila, yung katulad ng hinihalimbawa ng Misaya Yahweh, yung mga Pariseo, nagsasalita sila ng mga kautusan ng Diyos, nagtuturo sila sa mga tao, pero yung loob ng puso nila, hindi sumusunod. Nakikiapid, magnanakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, ganun. Dapat kapag nagtuturo ka ng kautusan, yung loob ng puso mo, sinasabuhay mo yung kautusan. Yun yung ibig sabihin ng ating Misaya Yahweh dyan. Kaya, ano yung sabi ni Apostol James, chapter 2:17? Santiago 2:17, gayon naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kasi kapag Ayan, di ba? Ito naman, kapag ka nananampalataya ka, tapos hindi mo naman sinusunod yung mga utos ng Diyos, patay din yan. Di ba? Same din yan na nagtuturo ka ng kautusan, tapos hindi mo naman ginagawa, ganon din. Same din yan. Kaya, kapag sinusunod natin yung nananampalataya tayo sa ating Diyos at sumusunod din tayo sa kautusan, ano yung gantimpala natin at
Kan. Basahin mo. Revelation, Revelation 22:14. Revelation chapter 22, verse 14. Blessed are that they do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Kan, di ba? Kan. Kung binibless ng ating Diyos yung sumusunod sa kanyang utos, magkakaroon tayo ng karapatan sa tree of life Kan. at makakapasok tayo sa kaharian, sa kingdom of heaven. Kan. Di ba? Ito, isa ito sa mga hypocrite ng mga reliyon sa buong mundo. Lalong-lalo na yung mga Christianity. Kan. Sinasabi nila na wag na daw tayong sumunod dahil maiintindihan naman daw tayo ng Diyos. Di ba? Kasi mapagpasensya daw yung Diyos. Pero di ba? Dapat tayong mga tao yung mapagpasensya eh. Hindi yung Diyos. Dahil kapag ginatulang ka na ng Diyos ay yung kasalanan, hindi mapagpasensya yung Diyos. Kapag nagalit siya talaga sa iyo, hahatulang ka na niya agad. Di ba? Wala ka na magagawa kapag ginatulang ka na. Kaya tayong mga tao ang dapat magpasensya. Revelation 14:12 up. Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Hear that they keep the commandments of Yah and the faith of Yahweh. Kan, di ba? Tayo dapat ang magpasensya. Di ba? Kailangan maging mapagpasensya tayo. Lagi nating sumunod tayo sa kautusan ng Diyos. At lagi tayong manampalataya sa ating Misaya Yahweh, di ba? Hindi yung Diyos yung magpapasensya sa atin, di ba? Baliktad eh. Baliktad tong mga itong mga Christianity pasensero daw yung Diyos. Kaya naiintindihan daw ng Diyos yung mga tao na laging hindi sumusunod, di ba? Kaya ang mga reliyon dyan na nagsasabing kilala daw nila ang Diyos, pero number 1 sila sa tagapagtaguyod ng unrighteous act. Makinig kayo sa verse na ito, para sa inyo ito. 1 John chapter 2 verse 3 to 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Kan, di ba? Kan. Mga sinungaling yan, yung mga reliyon yan, na sinasabi nila, kilala daw nila yung Diyos, pero hindi naman sumusunod sa kanyang utos. Kan. Di ba? Napakasimple lang. Hindi naman tayo yung nagsasalita yan. Yung scripture yung nagsasabi niyan. Kan. Ang swerte nga natin ngayon sa panahon ngayon eh. Kasi may pagkakataon pa tayong magsisi kahit sa mga mabibigat na kasalanan. Kan. Hindi katulad noong time nila Moises, nung mga Israelita, kapag nagkasala sila sa mga mabibigat na kasalanan, stone to death agad. Katulad ng pag hindi ka nakapagsabat. Ngayon, ang daming tao na hindi nakakapagsabat eh. Kan. Hindi na nila pinapansin yan. Noon, pagka hindi ka nagsabat, stone to death ka. Hindi ka maisasalba ng animal sacrifice. Kapag mabibigat yung kasalanan mo. Noon, lahat, kahit sin offering, kahit anong klaseng sin offerings, hindi ka maisasalba kapag mabibigat ang mga kasalanang ginawa mo. Pero ngayon, may pagkakataon tayong mag-repent. Kan. May pagkakataon tayong mag-repent. Basahin mo. Acts 5:30
31. Mga Gawa, chapter 5, verse 30-31. Ang Diyos na ating mga ninuno ay ang muling bumuhay kay Yahushua na pinatay nyo nang siya'y inyong ipapako sa krus. Inaakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayoy ay magkamit sila ng kapatawaran. Kaya, di ba? Ngayon, sacrifice. Pagkakataon tayo na mag-repent kahit gaano pa kabigat yung mga kasalanan natin. Pagkatapos, magbalik loob tayo sa Diyos. At wag na tayo ulit magkasala. Kasi noon, masalimuot noon eh. Kapag gumawa ka ng kasalanan na mabibigat, stone to death agad sa'yo. Patay ka kagad. Ngayon, napakabuti ng Panginoon. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para magsisi. Ito, maraming gumagawa nito, lalo na yung mga lahat ng reliyon sa buong mundo. Naririnig nila yung mga kautusan, nababasa nila sa Biblia, nakikita nila sa mga social media. Pero sinasabi ng pari nila, ng mga pastor nila, ng mga brothers nila, wag nang sumunod sa kautusan. Kaya hanggang tagapakinig lang sila, tagabasa lang sila ng kautusan, tagapakinig ng kautusan, at hindi nila sinusunod. Kasi nga, sinasabi ng pari nila, wag ka nang sumunod dyan. Sinasabi ng pastor nila, wag ka na sumunod dyan. Sinasabi ng mga brother nila, wag ka na sumunod dyan. Para sa inyo to. Roma 2:13. Ang mga taga-Roma, chapter 2, verse 13, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito, ang siyang mapapawalang sala ng Diyos. Di ba? Paano kayo mapapawalang sala sa Diyos? Paano kayo papakinggan ng Diyos? Paano kayo pag mapapawalang sala ng Diyos kung tagapakinig lang kayo ng mga utos pero hindi nyo sinusunod? Di ba? Hindi kami ang nagsasabi niyan. Ang Biblia yung nagsasabi diyan, ang mga apostol, ang mga propeta ang nagsasabi niyan. Kapag nakikinig ka lang ng mga utos, nababasa mo na, nakalagay diyan sa Leviticus chapter 11, bawal kumain ng baboy. Di ba? Tapos naririnig mo na yan, nababasa mo na yan. Wala yan. Ang tawag sa iyo, tagapakinig ng kautusan. Yan ang tawag sa inyo, tagapakinig ng kautusan. Hindi nyo sinusunod yung kautusan. Naririnig nyo lang, nababasa nyo lang. Anong gagawin sa inyo? Hindi kayo mapapawalang sala. Ang mga sumusunod sa kautusan, yun yung mapapawalang sala. Sinasadyang kasalanan. Kapag sinasadya natin yung kasalanan natin, wala na ulit handog. Di ba? Basahin mo nga. Mga Hebreo chapter 10 verse 26-27. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may alay para sa ikapagpapatawa ng ating mga kasalanan. Di ba? Matapos nating malaman yung katotohanan, yung laws, status and commandments ng ating bayahawa, di ba? Natapos natin malaman yan, mga yan, kautusan ng ating Diyos. At magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang handog, wala na yung misaya. Hindi na mag-aalay muli yung misaya ng kanyang buhay para sa mga kasalanan natin. Di ba? Napakalinaw niyan. Ano yung naghihintay sa atin?
27, ang naghihintay lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na itutupok sa mga kaaway ng Diyos. O yan, di ba? Ano na, judgment na agad. Di ba? Yun eh. Ang precept niyan sa Old Testament, Sirach 21:1. Napakaganda niyan. Ecclesiastico chapter 21 verse 1, Anak, makagawa ka ba ng kasalanan? Huwag mo nang ulitin ito at humingi ka agad ng tawad. Di ba? Anak, nakagawa ka ba ng kasalanan? Huwag mo nang ulitin ito at humingi ka kaagad ng tawad. Diba? Niloloko daw natin yung sarili natin kung sasabihin natin na wala tayong kasalanan, perfecto tayo, di ba? Katulad ni King David sa kwento natin kanina. Naging perfecto ba si King David dahil sa nasunod niya lahat ng kautusan? Hindi, di ba? Kasi nagkasala siya ng mabigat, dalawa eh. Paano siya naging perfecto sa paningin ng Diyos? Yung dalawang kasalanan niya, inihingi niya ng kapatawaran at nagbalik loob siya sa Diyos. Hindi na siya ulit nagkasala. Yun, doon ka magiging perfecto. Di ba? Natisod ka, humingi ka ng kapatawaran, ng taos-pusong kapatawaran sa ating Diyos. At huwag ka na ulit magkasala, huwag mo na ulit gawin yung kasalanan mo. Di ba? Niloloko natin yung sarili natin kung sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala sa buong buhay natin. Basahin mo. 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 9. Subalit kung ipapahayag natin ang Diyos subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ngayon, di ba? Kapag sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala, niloloko natin yung sarili natin at hindi tayo nagsasabi ng totoo. Kasi para yan yung nagmamayabang ka na hindi ako nagkasala. Pero sa paningin ng Diyos, hindi ka makakaligtas. Alam niya kung nagkasala ka. Kaya kung niloloko mo lang yung sarili mo kasi nagmamayabang ka sa ibang tao na hindi ka nagkakasala, sa Diyos hindi ka makakaligtas. Kaya anong dapat mong gawin? Magpakumbaba ka. Kapag nagkasala ka, aminin mo. Diba? Humingi ka ng kapatawaran, taos-pusong kapatawaran sa Diyos. Kahit nakakahiya pa yan, kasalanan yan eh. Huwag mong itago, di ba? Hihingi mo ng kapatawaran na nagsisisi ka at huwag mo na uulitin. Di ba? Napakaganda nung sinabi ni dyan eh. Ni Apostol John. Napakadaldal daw natin mga okay. Ezekiel chapter 3 verse 11. Ezekiel chapter 3 verse 11. Pumunta ka sa mga kababayan mong dinalang bihag na tulad mo. Sa makinig sila at sa hindi, sabihin mo ang ipinagsasabi ko. Yan, di ba? Mangaral daw tayo sa ating mga Israelita, sa ating mga kapatid na mga Israelita, sa mga Pilipino, Israelita. Ipangaral natin yung mga kautusan at kung ano yung mga kasalanan natin. Utos sa atin yan kapag napunta na tayo sa truth di ba? Utos sa atin yan ng ating Messiah. Hindi tayo nagkukwento, nagbubunga nga para sa sarili natin na mayabang tayo. Inutos sa atin yan kasi kailangan nating makaakay ng ating mga kapatid, di ba? Sa makinig man sila o sa hindi sila makinig, wala na tayong magagawa doon. Diba?
Ito may kwento eh. May kwento naman. Yung makasalanan na turn into righteous. Tapos yung righteous naman turn into sinner. Basahin mo. Magandang kwento yan eh. Ezekiel 18:20, 22. Ezekiel chapter 18 verse 20 to 22. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Kung ang isang taong masama ay kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Ito yung makasalanan na nagbalik loob sa Diyos at naging righteous. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Kakalimutan na ng Diyos ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Di ba? Kahit dami mong kasalanan noon, kapag humingi ka ng kapatawaran, nagsisi ka sa ating Diyos. Kakalimutan ng Diyos yung nagawa nating kasalanan noon. Di ba? Pero ito namang righteous person, righteous na tao, naging makasalanan man siya, naging makasalanan siya sa huli, kabaliktaran. Ano mangyayari sa kanya? Basahin mo. Ezekiel chapter 18 verse 23 to 24. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. 24. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Ito naman kabaliktaran. Righteous siya dati, tapos naging makasalanan na siya. Di ba? Kapag matuwid ka dati at nagpakasama ka ngayon, kabaliktaran na mangyayari sa iyo. Paparusahan ka ng Diyos. Di ba? Kaya napakahalaga na kahit hindi pa huli ang lahat, kahit napakarami nating kasalanan. Mag-repent tayo, magsisi tayo, at magbalik loob sa ating Diyos, patatawarin tayo ng ating Diyos. Magsisi tayo dahil malapit na yung pagdating ni Kristo. Matthew chapter 3 verse 2, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Di ba? Napakalinaw niyan. Kailan pa tayo magsisisi kung dumating na yung Misaya? Uli na na yun? Judgment Day na yun. Mas mabuting magsisi ka sa Diyos kaysa itago mo ang kasalanan mo. Proverbs 28:13. Kawikaan, chapter 28:13, ang nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kung tinatago mo lang yung kasalanan mo para ma-please yung ibang tao kasi nga nahihiya ka, hindi yung kalugod-lugod sa Diyos. Mas gusto pa ng Diyos ng ating abayahawa, kahabagan kanya kapag ihingi mo ng kapatawaran yung iyong kasalanan at magbalik loob ka. Huwag mong itago kasi dahil nahihiya ka, ayaw mong mapahiya, di ba?
Kan. Diba? Kasi nga, hindi mo maitatago yung kasalanan mo sa Diyos. Eh. Basahin mo. Mga Hebreo chapter 4 verse 13, wala makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at landad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. O, di ba? Kaya wag natin itago, di ba? Kan. Handa namang makinig yung Diyos sa atin. Handa tayong pakinggan ng Diyos. Kan. Basta sincere yung pagsisisi natin. At magbalik loob at wag nang umulit. Di ba? Kan. Magrepent tayo para pagkalooban tayo ng Holy Spirit. Di ba? Kan. Mga Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yahweh Shai, ang Mashiach, upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kan, di ba? Kan. Pagka malinis na tayo, perfect na tayo, papagkaloob sa atin yung Espiritu Santo. Kan. Kaya wag mo nang ipagpabukas yung paghingi ng kapatawaran, last verse act. Ecclesiastico chapter 5 verse 7, magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mamamatay ka sa Kanyang pagpaparusa. Di ba? Napakalinaw niyan. Wala nang paliwa-paliwanag pa dyan. Kan. All praises to the Most High, Yahweh, Bahasyan, Yahweh Shai. All praises to the Most High, Yahweh, Bahashim, Yahushai. Shalom, shalom. So, Shalom, Kamyasarala. Kamya Sharala. Happy Sabbath. Happy Sabbath, Happy New Moon. Happy New Moon.